I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Yan na nga ang sinasabi natin mga besa. Shout out sa mga kababayan natin sa buong mundo. Ayan, siyempre, the Marcos Loyalists and Supporters. Hello, hello, hello. Nako, mga beswa. Ayan ang sinasabi natin eh. Yan, si Congressman Alvarez. Nako, baka himas-rihas ito mga beswa. Oh, bakit? Iimbestigahin ito sa kanyang mga pinagsasabi. Nako, mahirap ito guys. Parang mabigat ang kaso na ito, no? Correct me if I'm wrong. Dahil sa kanyang panawagan, mga kababayan, hinihikayat niya nga, di ba, ang EFP and PNP sa pag-withdraw sa Pangulong Marcos Jr. Tulad nga ng sinabi natin, act ng rebellion po yan. Siyempre, dahil dyan mga kababayan, ako, nagsalita yung ibang congressman. Iimbestigahin ito. At hindi lang yan mga kababayan, ako, talaga naman. Nagsalita ang DOJ at ang sekretary ng DND. Nakpo, talaga naman. Ang akala nyo kasi, hindi porke may nasa demokrasya country tayo sobra-sobra naman ang pinagagawa nyo, 'di ba? Wala naman guys, wala naman masama mga kababayan. Ano ka ba? Ilabas mo yung saloobin. Pero may limit naman po, 'di ba? Pero pag sobra naman po yung pinagsasabi mo, below the belt. Tapos personalan na, intentionally, hindi na po maganda yun. Hindi na tinatawag na freedom of expression. Hindi na po yun. Below the belt na po yan guys. Tandaan nyo naman Pangulo ng bansa, ganyan-ganyanin nyo na lang. Bastusin nyo na lang ng basta-basta. Araw-arawin nyo na lang bastusin, balakurain. Grabe naman kayo. Saan na ba ang puso nyo? Saan ba ang paggalang nyo sa ama ng bayan? Ano bang klaseng may ugali ang mayroon sa inyo mga anti-Marcos? Bakit ganyan kayo? 'Di ba? Oo, sasabihin natin mahinanakit kayo. Sabihin na lang natin ganyan, example. 'Di ba? Pero yung gano'n naman ang trato nyo sa Pangulo, balahurain, pahiyain, bastusin pati ang kanyang pamilya. Hindi na po maganda yan. Siyempre, ipagtatanggol siya ng kanyang mga gabinete at mamamayang Pilipino. Diba? Hindi maganda po yun Nasubrahan sa demokrasya ang ginagawa nyo Hindi po porke si dating Pangulong Duterte, murahin na niya lang si Pangulong Marcos Jr. Gayahin nyo naman kung ano naman pinagsasabi nyo. Manang-mana kayo talaga sa puon nyo. Ang babastos nyo, sa totoo lang, ugali nyo parang askal na aso. Buti pa yung askal. Pag sinaway mo, lumalayo. Pero kayo, kampon kayo talaga ng kadiliman, sa totoo lang. Ang tanong ko sa inyo, mga DDS, ano ang kasalanan ni Pangulong Marcos sa inyo? Ano bang nagawa niyang kasalanan sa inyo? Dahil ba hindi kayo paboran sa mga gusto nyo? Ganon? Kay Mr. Alvarez, kay dating Pangulong Digong? Hindi ba na sunod ang gusto nyo? Kaya ganun ba? Hindi naman po pwede yun. Ang bawat presidente, may kanya-kanyang liber na pamumuno yan. May kanyang diskarte yan. Hindi lahat ng bagay ipaboran niya. Hindi po. Kasi sumusunod po sa batas yan. Dahil kung hindi sumunod sa batas yan, katulad ng ginawa ni Sara Duterte, na kung sino po yung akusado sa rape, sinuportahan niya, pues ibahin niyo si Pangulong Marcos Jr. Ginagalang niya ang batas ng Pilipinas. Kung kayo hindi nyo ginagalang, mas maganda umuwi kayo sa China. Doon kayo tumira. Ang babastos nyo naman kasi ang babastos nyo naman talaga kasi. Diba? Kitang-kita naman yan. Mag-aaklas kayo. Rebellion yung parang, yun nga ang dating, rebellion na yan maraming nagsabi. Yung pinagagawa nyo, destabilization ng dating no? Hindi na po maganda yun. Wala namang kasalanan si Pangulong Marcos sa inyo. Mayroon ba siya nagawang kasalanan kay Digong?
kay Sara Duterte? Kayo po ang nag-umpisa ng gulo. Dating Pangulong Digong, siya po ang nag-umpisa. Mga alipores niya, kayo, kaalyado niya. Kayo ang nanggugulo sa Pilipinas. Hindi nyo nakikita, unti-unting gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Pero kayo naman, yung sarili nyo lang inintindi nyo. Hindi kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan ang hirap po sa inyo eh. Kaya yan, mga kababayan, ito. Ano itong sinabi dito? Sabi po ng Manila Bulletin. Yan mga kababayan, ranking saloons. 6 sweep legal action versus Alvarez for irresponsible sedition remarks. Ayan, April 16, 2024. Yan Top ranking members of the House of Representatives are urging immediate illegal action against Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez for his supposed sedition remarks that may threaten the government's stability. Ayan, See? Top-ranking members of the House of Representatives are urging immediate legal action against Davao del Norte, 1st District, Pantaleon Alvarez, for his supposed sedition remarks that may threaten the government's stability. House Majority Leader Manuel Jose Manik Dalipi and Deputy Speaker David J. Suarez jointly condemned the former House Speaker for his recent appeal that is not only divisive but also dangerous. Treat yan sa gobyernong Marcos, hindi sa pamahalaan. Hindi na lang kayo nagsasawa sa kaguluhan. Matagal ng panahon. Puro gulo na lang ang Pilipinas. My goodness. Himbis gumaganda na lang ang takbo ng Pilipinas sa ngayon, kayo naman, grabe, hindi naman lang kayo sumuporta. Ano ba talagang gusto nyo? Hindi nyo guys pwedeng iupo si Sara Duterte. Maghintay naman kayo. Sa 2028, huwag kayong atat. Makakarating kayo doon. Yan ay kung makakarating kayo. Ngayon pa, sirang-sira na si Sara Duterte. At kayo rin mismo. Mismo ang kanyang ama. Sinisiraan niya. Ang karir ni Sara bilang politisyan. Totoo yan. Dahil sa pinaggagawa nyo, kayo pa mismo ang nag-drag pababa sa kanyang pagkatao. Hindi po mananalo yan. Tandaan nyo. Ngayon pa, nakikita ng majority ng mamamayang Pilipino. Tandaan nyo, hindi lang kayo ang Pilipino dito, mga DDS. Majority ng Pilipino anti-China. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi nyo inisip yun. Hindi nyo inalagaan ang pangalan ng Sara Duterte nyo. See? Sabi, former Speaker Alvarez irresponsible remark are not only sedition but also undermine the stability of our government in the rule of law. Said Dalipi in the statement, we cannot allow such a reckless behavior. Ayan. Ugaling aso, reckless. Yan. To give and check, he emphasized. It was during a political rally in Tagum, Davao City, Davao del Norte, Tagum City, Davao del Norte, when Alvarez appealed to the armed forces of the Philippines to withdraw its support for the President Marcos. Ayan, Alvarez is long time alive for former President Digong, warned the EFP of a potential war amid Marcos' mishandling of the West Philippine Sea issue. What? Yan ang ginawa nilang sangkalan, mga kababayan, yung issue sa Western Philippine Sea. Alam nyo, sa totoo lang, wala akong alam sa batas, pero dahil sa nakikita ko, kasalanan ni Digong. Tapos ngayon, kay BBM yung ibagsak. What the heck? Bakit? Ayaw nyo maungkat yung secret deal? Ayaw nyo maungkat ng gobyernong ito? Para malaman ng taong bayan? Yung hidden agenda ni Digong that time? Kaya ganun kayo nagrarally? Kapalan na lang ng muka, ganun? Basta-basta na lang kayo magsalita na resign BBM, ganun? Kasi ayaw nyo maungkat yung secret deal. Baka nga ibininta niya yan delikado talaga. Pag yan ay totoong naibinta, ito sa kaisipan ko lamang. Pero sabi ni dating sa Supreme Court Justice Carpio, sinuko niya nga ang ayungin short sa China. Ako sa isip ko naman, baka bininta yan. Sabi nga ni Castro, baka bininta na. Ako, baka nga bininta yan. Halimbawa, pag ibininta yan, ano ang masasabi nyo, mamamayang Pilipino?
Dapat bang kastiguhin si Digong? O ikulong? O, di ba? Siyempre, betrayal niyo po yan. Labag sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung sakali, totoo man yun. O, yan ang dahilan nyo. Yan po ang ginawa nyong sangkalan para sabihin mag-resign BBM, bababa sa pwesto. Napakababaw naman ang pag-uutak nyo. Sus Mariusip. Hoy, excuse me. Manigas kayo. Ayan na nga, nireject nga ng AFP at saka PNP yung call ni Alvarez eh. Eh di kakahiya kayo ngayon. Jesus. Oh. Ito pa. For his part, Suarez said that inciting military action against the president is simple, unacceptable. He said such remark served to sow discord and weaken the fabric of our society. We must stand firm against any attempt to undermine the duly elected government, he underscored. Both Dalipi and Suarez are calling for the immediate filing of legal charge against Alvarez. Nako, baktay kayo ngayon. Sabi na naman ng mga DDS, hindi dumaan sa due process. Yan ang mga laging kataga nila eh. Labag sa kanila, pero hindi nila alam kung ano ang totoo, kung ano ang reason. Talo pa nila yung mga mababatas, ano? To ensure accountability and prevent any further attempts to destabilize the government. Oh, malinaw yan, ha? Destabilize the government. We urge the appropriate authorities to take swift and decisive action against former Speaker Alvarez to uphold the integrity of our institution. Ayan, ha? And protect the democratic process, said Dalipi. Agay. Both lawyers pointed out that a time when a unified stance in upholding the Philippine sovereignty and democratic principles in the Western Philippines is urgently needed. There is no such place for heightened political tension. Oh, di ba? Biro nyo, mambabatas pa naman ito si Alvarez. Oh, ito po yung mambabatas na hindi nagtatrabaho. Hindi naman sumisipot yan sa Kongreso. Biro nyo yun, mga kababayan. Gumagawa ng batas. At isa pa, abogado ito. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Kaya nga hindi lahat ng abogado, guys, matalino, no? May mga BO-BO rin pala. Oh, 'di ba? Mayroon din naman yung mga nasobrahan sa galing. Yung madaldal sa social media, parang puwet ng manok kung magsalita. Oh, sa kadaldalan niya, sa kamaritesan niya. Ano nangyari? Nilaglag siya mismo ang dating Pangulong Digong sa secret bill. And you know who he is, guys. Ayan, hindi lahat ng abogado kasi maraming ang mga abogado na magagaling. Maraming ibang abogado na pulpol. Oh. So, ayan, dapat lang mga kababayan. Agay, himasrihas ito si Alvarez, mga besyang. But, kayo mga bes, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay, ano? Sasabihin na ng mga DDS, hindi makatwiran yan. Kasi guys, hindi nila maintindihan kung anong due process, ano? Ay, sus Maria Joseph. So, dahil dyan, mga kababayan, ito ang sinabi ng DOJ. Basahin ko. Galing po yan ng Department of Justice yan, Statement of Justice Secretary Justice Jesus Crispin Boyeng C. Remulla on the statement of going of Congressman Pantaleon Alvarez. I have ordered an investigation on the statement of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. Agay. As a former and lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism and avoid remarks unbecoming of member of the House Representative. Yan po ay sinabi ng DOJ yan. Mga kababayan na yun. Malinaw na malinaw siguro yan, guys. Ano? Baka sabihin nyo, peke yan. Katulad ng ginagawa ni Maluka-Luka. Paano yan, Congressman Alvarez? Ano ngayon? Ang akala nyo, ganun-ganun nyo na lang si Pangulong Marcos Jr.? Kundi ba naman kayo, ewan ko sa inyo, may pinag-aralan naman kayo, abogado ka naman din, pero hindi mo alam yung pinagsasabi mo.
Pag na-over-exciting ka, kaya nawawala ang pagka-professional mo no? Nagiging ano ka nagiging BO-BO ka pagdating sa mga ganyang rally-rally. O, di ba? Hindi mo na control yung bugso ng damdamin mo. O, pero hindi mo muna pag-aralin bago ka magsalita. O, ngayon, nadulas at napagsabi, ayan, nga. O, dapat lang, now na, bukas na. O, kung ako, siguro guys, dapat ma-expelled na yan sa kanyang posisyon bilang congressman. Walang kakwentang mambabatas pag mga ganito. O, di ba? O, ito pang sinabi ni Secretary ng DND. Mga kababayan, no? O, ito. Biri? Nakikita nyo ito? O, press statement niya, no? EF is standing steadfast. Ayan. In upholding the Constitution under the leadership of Commander-in-Chief President Ferdinand Marcos Jr. or any attempt to sway them away from this duty or patronize them to support or partisan agenda is futile, particularly when this agenda debutels with the foreign interest counter to our own national interest. Call for to withdraw support will not amount to anything but the possible criminal investigation. Agay. Ayan, sabi ni Secretary Gibo. So, yun guys, ano pong masasabi nyo? Alam nyo, yung mga DDS yet, sinusundan nila talaga kahit saan. Tapos nagkakalat sila ng tae doon sa comment section. Ano ang mga kataga nila? Labag sa batas, panggigipit. Di ba? Hindi daw due process. Sa kayo makakita niyan. Mga ano din, mga BO-BO yung mga pinagsasabi. Manang-mana din kay Alvarez tsaka kay Pintanel. Hindi kaya naloka. Kaya yung kay Alvarez dapat ma-expel dyan sa posisyon niya. Sa totoo lang, no? Kasi para hindi mapamarisan mga kababayan. Respetuhin nyo ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang Commander-in-Chief. At siya ang ama ng bayan. Respetuhin nyo. Kung wala kayong respeto sa mga magulang nyo, respetuhin nyo ang Pangulo ng bansa. Sapagkat humahanga ang mga foreign na pangulo sa kanya. Di ba? Ngayon pa, sasabihin nyo mag-resign. Hello, mahiya-hiya kayo naman sa sarili nyo, no? Manigas kayo sa kinatatayuan nyo. Daldal kayo ng daldal. Rally kayo ng rally paggising nyo sa umaga. Bukas, si President Marcos Jr. ang presidente ng Pilipinas. Kayo talaga. So, yun guys, kayo po ang bahalang humusga. Ano po ang masasabi nyo dito? Dapat makulong si Alvarez. Kung ako lang pakulong ko yan. See you again guys on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Kaya bago kayo magsalita, isipin nyo muna para hindi kayo nakakasakit ng kapwa. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Pag-inggit, pekit, bakit? Nga. God bless Philippines.